Tila totoo ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi matapos tila subukang pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila magmagaling bilang mambabata sa pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso, Congresswoman Jinky Luistro. Posible di umanong matanggalan ng lisensya sa pagkaabogada at sagip Party List Representative Rodante Marcoleta nagsalita na at matapang na nagbigay ng kanyang saloobin sa nangyaring pagdinig ng Quad Committee sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging programa ng Net25 kung saan matapang na nagbigay ng pahayaan sa sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta na tila nanindigan na posible di umanong mawala ng lisensya sa pagkaabogada ang kapwa nito mambabatas na si Congresswoman Jinky Luistro. Ayon sa sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta, maliraw kasi ang ginamit ni Kong Luistro na mga di umano'y batayan para umano panagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa EJK at ang natakagulat para dito, gumamit ito ng unverified at unestablished evidence ang nasabing kongresista para lamang daw tila ipilit na idiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na labag umano sa legal basis ng mga abogada at alam umano nito na hindi ito pwede sa due process ang mag-manifest opinion para lamang idiin ang isang tao ay hindi umano opinion ang magbibigay desisyon sa legal na paghatol. Ginawa nga raw ng Quad Committee sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi na investigation kundi inquisition. Hindi na nga raw ito pagsisiyasat kundi pag-usisa na tanging ang korte lamang ang pwedeng gumawa. Kaya matapos tila paniwalaan ang kanyang sariling opinyon para lamang raw madiin ang gusto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro simple di umanong maharap sa kasong disbarment na ayon sa ilan nating mga kababayan. Tila karma na raw ang gumagawa ng kanyang kapalaran at tila natamaan di umano ito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang gaba di jud magsaba. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Las Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O baka mamaya madisbar ka pa din eh. Ganun ba yun? Ay bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa, yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat ay niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, isang ka nakakita ngayon, kaya nga, chismis ang batayan eh. Ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala. Kung ano, dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo.
Oho. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill Oo. ay may kwenta. Hindi kasi kung yung maraming abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano ang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oo. Kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Opo, pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan Kaya yan eh. ano, Lahat na walang extrajudicial batas yun, killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan yan. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Hearing muna. Oo. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Oo. Nakakahiya ang Quadcom. Oo. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Pinaiinit mo ako eh. Hindi, si Nelson. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit Kasi sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Oo. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila. Anong pagkakaiba nito? Pagkakaiba, oo. Tayo, tatlo lang tayo. Para mabalanse. Oo. Nakapanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment. Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. oh. Pwede pa ba? Next week. Palagay ko. Next week. Ako, at least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano, ko nga, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte, ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may Oo. sinakay siya sa helicopter. Ayan. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Huwag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga Nandiyan nga. operatives ng ICC. ICC, nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, Opo. nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Oo. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, At tatanggapin. ngayon pa pinagtatawanan ko na yung ICC. So, pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun ba? Kasi Anong connection naman at pat nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ng DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Ayaw ko kung wala naman nato nag-motion kung na siya Hindi, inimbitahan. kaya nga, gusto kong nga tanong ngayon, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako eh. Ano po ang dahilan bakit nandito si Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay De Lima. Opo.
Kaya hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos, tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong panghiya dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantat sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Oh, hindi mo nahalata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Eh, magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang Opo. hiwalay yun eh. Opo. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Kaya meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Eh, Duterte. paano kung halimbawa, yung talagang ano, paano kung hinablik? Mahamo. Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang Opo, dapat na opo. i-demonstrate ng isang hukom. They called neutrality The of cold an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, oy, doon ka. Oho. Go, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito yung pinagtabi mo? Totoo. So, ang Tapos- tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos huli na yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre hapong-hapo na yung pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Oho. Galas Di ba? na yun eh. At saka ang yun muna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Oo. Kung minsan walang signal. habang naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Oho. Tapos nung bandang huli na, siguro hapunan pa siya, tsaka ngayon pinrubok nito. Kaya may plano eh. Oho. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nang nanonood eh. Totoo. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay niyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang Ang Palasyo. opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo. Oo, teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Oo. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, yun, bakit nga po? naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medialdea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ano ata, si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. ba? Hindi. Aha. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Aha. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Aha. Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba?